Ang kinakailangan nating tutukan ay ang ating taunang budget. At ako'y naniniwala that the alpha and the omega of the many problems of our country, ang pinagmumulan ay ang ating taunang budget. We are not spending much on the development of agriculture. Tama po yung nagtanong kanina, yung ating man on the street. Pag sinabi po nating agrikultura, hindi lamang po ito usaping bigas. Nandyan po yung livestock, yung fishery. Nandyan din yung ating taunang ginagastusan, yung ating Philippine Carabao Center. Kukunin ko lamang ang pagkakataong ito sapagkat yung ating Philippine Carabao Center, bilyon-bilyong piso rin po ang dumadaan dito. Subalit, kailangan malaman natin na we are only producing 1% of our annual dairy needs. Yung 99% dyan ay imported. At ganyan din ang nangyayari sa ating produksyon ng bigas. Bakit? Sapagkat hindi natin binibigyan ng sapat na pondo ang ating agrikultura. At yan ay napatunayan dito sa napakainit na pinag-uusapang unconstitutional 2025 budget. Amin itong nakita yung mga napakarami, 28 line items diyan sa Bicameral Conference Committee report, blanco. Daang bilyong piso, iniwang blanco. Nakita ko po yan at nakita rin yan ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi natin, dapat nating labanan ng korupsyon. Kailangan nating bantayan ang ating taunang budget at bilang maisog at tunay na oposisyon na senador ninyo, aking babantayan ang ating taunang budget nang sa ganon, mapunta dapat sa agrikultura yung malaking bahagi din ng ating taunang budget. Mga kababayan, ito'y aking personal na karanasan nung ako po ay naglilingkod pa sa pamahalaan bilang inyong executive secretary. Ako ang nagpahuli ng mga tinatagong asukal noong taong 2022. At hindi po lahat ng ating mga problema ay kaya at dapat lunasan ng legislation. Malaking bahagi, I agree with Attorney Jimmy and Colonel Ariel here, hindi po lahat ay legislation. Malaking bahagi ay nasa enforcement side. Kanya nung pinahanap ko, lahat nung nagtatago at nag-iimbak ng asukal at lahat ng mga smugglers ng asukal, pati yung barko, Boss Dada, na nag-import dyan sa Subic, pinahuli ko. Para nang sa ganoon, kumalat doon sa mga shippers at lahat ng mga nais magtangka na magpasok dito, pati yung barko ulihin natin. So it's more on the enforcement side, hindi lamang legislative. At the moment, we cannot do anything pagdating doon sa pagpopondo sa constitutional body kagaya ng Commission on Audit. Because at the moment, malinaw sa ating saligang batas na all appropriations revenue shall emanate exclusively sa House of Representatives. So wala ho tayong magagawa dyan. Subalit, kinakailangan malinaw sa lahat ng napapabilang sa Executive Department at Legislative Department na dapat nating i-uphold, respect, and defend and observe the Constitution. Dapat walang legislative or executive incursion sa power of the Commission on Audit to do their job. Huwag natin silang pakialaman, huwag natin silang impluwensyahan sapagkat malinaw sa ating saligang batas na ang mandato nito ay bantayan at pakaingatan ang pera at kaban ng bayan ng mamamayang Pilipino. But for now, things have to remain this way sapagkat hindi rin naman napapanahon na ating buksan at kalikutin ang saligang batas kung yung mga tao sa Senado at Kongreso ay patuloy na sila pa rin ang gagalaw dito sa ating saligang batas. They will not work for the interest of the Filipino people. Kaya wag po tayong pumayag, wag tayong magpadala dito sa isinusulong at hindi pa po tapos yan sa peking People's Initiative at HUAD na charter change. Unang-una, Boss Dada at mga kababayan, dapat nagkakaintindihan tayo na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee or itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco
28 line items na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. Malinaw na bawal ang base militar ng Estados Unidos sa kahit saang bahagi ng Republika ng Pilipinas. At ang ating basehan dyan ay Article 18, Section 25 of the Constitution na nagsasabing bawal ang foreign military bases, troops, or facilities. At yan din ay alinsunod doon sa tinatawag nating Article 2, Section 7 of our Constitution na dapat ang ating foreign policy ay independent. Interes ng Pilipino, hindi interes ng banyaga. And in what's happening to our country now, hindi interes ng ating matagal ng alyadong Amerikano. And finally, nakikita natin lately sa pahayagan, bawal din po yan under Article 2, Section 8 of our Constitution na dapat meron tayong pambansang polisiya na bawal kahit saang bahagi ng ating bansa, ng ating teritoryo, ang mga gamit militar ng Estados Unidos na nakayang magkaroon ng nuclear capability at maglunsad, hindi lamang ng defensive war, kundi ng isang offensive war. For humanitarian reason, yes, wala tayong problema ron, wala tayong pagtatalunan. Subalit, kinakailangan may transparency. Sino ba ang nagdedesisyon sa pulisiyang ito? Ang sinasabi, temporary lamang sila rito habang pinoproseso ang visa patungo yata or tila papuntang Estados Unidos. Bakit hindi na lang sila ipinapasok sa Estados Unidos habang pinoprosesa yung kanilang papeles or dokumento? Anyway, doon din naman sila papunta. Hindi tayo nagiging madamot. Subalit may problema nga tayo, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng murang pagkain at pabahay ang ating mga mamamayan. Magpapapasok ka pa, whether temporary or not. But you know, itong ganitong proseso for humanitarian, yes, but there must be more transparency. Alam ho ninyo, kung ang pinag-uusapan nating ayuda ay yung AKAP at AIX, there is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o ang bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. And ito ay naging economic policy na ng Marcos administration. Wrong public investment, wrong public spending. Hindi po dapat ituloy ito. Iba po ito doon sa tinatawag nating conditional cash transfer. Nabanggit kanina ni Colonel Ariel, iba po yung 4Ps. At least yung 4Ps, merong batayan, may sukatan. Ano po yan? Dapat yung mga anak ng beneficiary ay manatili sa eskwelahan. Dapat yan ay nagpapatingin at nagpapabakuna yung mga bata at yung ina, yung mga kinakailangan ng periodic na vaccination. Subalit yung AKAP at AIX, wala pong dulot ito. Ang tawag nga ho pala rito, sabi ng aking kaibigan, ang tawag ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa AKAP ay ang kakapal ng kanilang pitaka. Kaya po AKAP. Kaya hindi ito dapat magpatuloy because again, this is wrong public investment and there is no proven societal benefit dulot ng AKAP at AIX. Ginagawa lamang targeted approach po ito eh. Ang dapat natin bigyan ng ayuda, yung mga nagbabanat ng boto. Why not consider giving an income tax holiday sa mga middle class kahit 1 buwan or 2 buwan at hindi naman pwedeng sabihin it will result in loss of revenue sa gobyerno sapagkat ganun din naman ang nangyayari sa AKAP at ayuda. Pinamimigay ng walang direksyon ang perang nagmumula sa buwis ng mga manggagawa. Again, ang aking laging basihan ay ang ating saligang batas. Kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Subalit malinaw po iyan sa ating saligang batas, hindi investigation in furtherance of political persecution. Mali yung nangyayari ngayon sa Kongreso sapagkat hindi nila kinikilala, hindi nila tinataguyod, hindi nila rinerespeto ang ating saligang batas. Ano po ang aking batayan? Nakita natin na palagi ang linalabag yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, of liberty. Madaming nakukulong dyan dahil lamang sa contempt. And itong isang huling nakakulong pa rin dyan, si Colonel Hector Grijaldo, siya po ay nakulong dahil sa contempt. Alam mo ninyo ang contempt, hindi naman talaga kaparusahang kriminal.
Buti pa nga ho sa korte, kapag ikay kinasuhan, kahit murder, whenever the evidence of guilt is not that strong, pwede kang magpiyansa. Dito sa Kongreso, kahit contempt, lalabas ka lamang kung maganda gising nang nagpakulong sa'yo. Yung tao doon nagpasko, doon nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, ginagamit nila yung contempt powers bilang isang tool to harass or intimidate or takutin yung kanilang mga resource person. Labag din po sa ating saligang batas yan. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating Article 3, Section 17, yung right against self-incrimination. Kung kayo po ay inimbitahan bilang resource person at dahan-dahan nagiging adversarial na po yung investigation, hindi na in aid of legislation, at any moment, pwede nyo pong i-invoke yung right against self-incrimination at yan po ay hindi kailanman pwedeng ipagkait kahit pa ng Kongreso. Alam mo, importante sa lahat ng mga public officials yung pagrespeto, pagkilala at pagtaguyod sa saligang batas. Wala po tayong maisasagawang batas dito sapagkat nariyan na lahat ng batas. Kinakailangan lamang respetuhin ng mga mambabatas, maliban na yung ilan talagang walang pagkilala. Subalit, obligasyon po ng lahat ng mga nasa Senado at nasa mababang kapulungan na kilalanin, itaguyod, respetuhin ang ating saligang batas. Kinakailangan respetuhin naman natin yung ating mga iniimbita. At hindi po kaparusahan, kriminal, ang contempt powers. Yan ay dapat upang obligahin lamang ang iyong pagdalo at pagbibigay ng mga dokumento. Pero pagka hindi mo nagustuhan yung sagot ng iyong resource person at yung sagot ng iyong resource person ay taliwas doon sa iyong inaasahan, huwag mong gamitin. Do not weaponize that contempt power. Huwag tayong mag-ego trip. MJ, dapat balikan natin yung investigasyon na ganap noong January or February of 2023, if I'm not mistaken, yung tungkol doon sa agricultural smuggling na biglang tinigil ng mababang kapulungan ng Kongreso sapagkat may dalawang pangalang napakalapit sa Malacanang ang binabanggit nung isang resolution na I believe ay ipinanukala ni Congressman Toto Swansing. Balikan natin yan. Bakit pagka masyadong malapit sa Malacanang yung mga taong involved sa napipintong investigation ay tahasang tinitigil? And again, it is important that we know sapagkat meron ng naunang pagbubukas ng investigasyon na yan, hindi natuloy yan, biglang pinigil, nakabinbin pa rin hanggang sa ngayon. At hindi nga lahat ng problema ng ating bansa ay maaring tugunan ng legislation. Tingnan din yung enforcement side. Sapagkat itong smuggling, more of enforcement side na ito eh. At dapat yan, pakilusin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Alam naman nila at ito ay personal kong karanasan. Nung aking pinahanap yung mga asukal na illegal na tinatago, yung hoarded inventory of mga asukal noong 2022. At pinahanap ko rin yung mga illegal na ipinapasok na asukal na tuntun ng mga law enforcement and intelligence agencies ng ating pamahalaan. At kagaya nga ng inaikwento ko sa iyo kanina, Boss Dada, pati yung barkong ginamit diyan sa paglapag ng mga smuggled sugar sa Subic ay aking pinahuli para magsilbing aral sa lahat and to serve as a notice to the whole world na dito sa Pilipinas, pag naging instrumento ka ng smuggling, pati barko mo ay uhulihin dahil higit mas mahal ang halaga ng barko kaysa sa halaga ng mga smuggled sugars na nakasakay dito. Mga kababayan, balikan po natin, magbalik tanaw tayo doon sa kauna-unahang naging SONA ng kasalukuyang Pangulo. Binanggit niya na patungkol sa ating estado sa Community of Nations, tayo ay magiging kaaway ng wala at tayo magiging kaibigan ng lahat. Subalit yung biglang pagpihit at naging exclusive tayo na sa Amerikano lamang, ito ay naniniwala ako paglabag sa ating Article 2, Section 7 ng ating saligang batas. Dapat ang ating foreign policy ay interes ng Pilipino at independyente. At itong usapin sa South China Sea, kinakailangan dito ay mas maging diplomatiko tayo. Tatandaan natin ang ating katunggali sa mga claims dito, hindi lamang ang bansang China.
ang daming bansa ang merong conflicting and contradictory claims dito. Subalit nasa sentro sa China, and I am not in any way acquitting China for their many transgression. Subalit dapat tayo'y maghinay-hinay. Napakaraming Pilipino na nagtatrabaho sa Hong Kong. Napakaraming Pilipino nagtatrabaho sa Macau. Napakaraming Pilipinong nagtatrabaho at naghahanap buhay sa mainland China. Paano kung sila'y saktan? Hindi ng gobyerno ng China, kundi ng mga talagang ultranationalist na Chinese. Sino ang mananagot sa kanila? So dapat magtulong-tulong tayo to de-escalate and diffuse the tension. And how do we do that? Let's be more diplomatic at sundan natin yung bilateral diplomatic na maaari nating pagkausapan, diretsyo na ang China at wag nang gumamit pa ng third party. Ako isang ayon na i-live stream yung bidding process sapagkat yan din ang isa sa sandigang pinaninindigan ng hakbang na maisog at pinananawagan, yung transparency. I am all for it. Depende kung ano yung transaksyon. Mainam na magano na tayo, mag-digitize para iwas na yung human intervention. Pero meron kasi pa ring transaksyon na kinakailangan cash basis At basta't meron namang transparency, may resibo at sakto yung halaga, walang under the table, walang over the table, walang including the table, sang-ayon ako dyan. Sa kasalukuyan nating batas, hindi natin maobliga yung mga kandidatong sumailalim sa drug test, psychological test, or psychiatric test. Subalit, ako'y naniniwala kung malinis ang hangarin at intensyon ng kung sino mang kumakandidato, hindi kinakailangang isabatas ang requirement na ito. Dapat magkusang loob tayo at ganun din naman sa ating mga mamamayan sa inyong pagpili ng inyong iboboto at mga kandidato. Sikapin natin yung kayang panindigan yung prinsipyo ng transparency at maganda sana na sa simula pa lamang bilang kandidato ay sumailalim na tayo dito sa tinatawag nating transparency and accountability. Isa ito sa aking ipinapanukala bilang senador ninyo. Yung pagkakapantay-pantay ng sahod ng mga nasa probinsya at mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Sapagkat hindi po totoo na mas mura ang manirahan sa probinsya o mas mura ang buhay sa probinsya. Ano ho ang ating basihan? Pareho lamang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin na may isang pirasong gravy sa Jollibee sa probinsya at sa Jollibee sa Mega Manila. Subalit hindi totoo na mas mura ang buhay doon kung ihahambing sa Mega Manila. Kaya dapat napapanahon na dapat nating iparehas ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya sa mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Dapat hayaan nating gumulong yung EO-70 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung tinatawag nating pagtatatag ng NTF-ELCAC. Nakita na natin ang mabuti at positibong resulta nito. Ibinaba yung development sa local level at ginawa ng irrelevant yung national leaders ng CPP, NPA, NDF sapagkat talagang may disconnect. Yung ipinaglalaban ng mga national leaders nila dahil ng ibang bansa na nga hindi nila nalalaman yung tunay na kondisyon sa ground. Hindi nila nalalaman yung araw-araw na struggle ng kanilang mga local leaders. At dahil sa Executive Order 70 ni Pangulong Duterte, dumating na yung mga development, pati yung hospitalization, patungkol sa health at kalusugan at edukasyon ng mga bata at dahan-dahan nang nabasag ang lahat ng kanilang armed fronts. So dapat hayaan nating gumulong ang epekto ng EO-70, yung NTF-ELCAC ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ako sang-ayon at hindi ko rin kinikilala na may jurisdiksyon ang International Criminal Court dito sa ating bansa. Bukas po ang lahat ng baitang, bukas po ang lahat ng antas ng ating korte. Ang MTC, ang RTC, ang Sandigan Bayan, ang Court of Tax Appeals, ang Court of Appeals, ang ating Supreme Court. Bukas po lahat yan. At kasalukuyan tayo nagkakaroon ng ganitong forum sa inyong stasyon, SMNI. Kahit po ngayon, hindi ho kayo pahihintulutang magsampa ng kaso diretso sa piskalya kung hindi kayo dumadaan
sa katarungang pambarangay. Even the barangay justice system is working. Kaya walang puwang ang International Criminal Court dito sa ating bansa. Alam ho ninyo, pag nagsalita na ang Pangulo, iyan po ay isang pulisiya na dapat sundin ng mga taong nasa ilalim niya. Lumalabas na naman itong ICC, entertain ng ICC, nung nabunyag yung mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report, doon sa aming expose na nagawa, kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Yun ho ay wag ninyong mamasamain sapagkat yun ay paglalantad lamang na talagang unconstitutional yung ating budget. At ulitin ko, pagka meron ng sinabi ang Pangulo, pag meron na itong isang pahayag, ito po ay polisiya na hindi maaring kontrahin ng mga nasa ilalim niya. Hindi, sapagkat ang Vice President ang constitutional successor kung sakali at wag naman may mangyari sa kahit sinong Pangulong namumuno sa ating bansa. So she or he is a vital element sa ating National Security Council at hindi dapat tanggalin.